Kilalanin ang batang lalaki. Dumating talaga siya sa birthday party ng pinakamayamang tao para manggulo. Malapit na ang kalbong ulo sa kaharian ng Grandmaster. Gumamit ng secret technique sa kanya. Gayunpaman, ang kalbo na ulo ay halos gumawa ng isang pangungutya. Sinampal ako ng lalaki sa hangin at pinalipad siya ng ilang metro ang layo. Lumuwa siya ng isang bibig ng dugo. Nahihilo ay mamawang. Ito ay isang likas na mataas na lugar. Ang mga napakalakas na nilalang sa mga ulap. Sobrang nahihilo. Pekta ito. 3 araw lang pala ang nakalipas. Bilang tagapagtanggol ng Fengshen Temple, paghahamon ng binata sa may-ari ng tindahan. Never thought na mag-isa lang siya. Patayin na lang ang tindera at ang 3 pang tagapag-alaga. Sundin ang mga tuntunin. Siya ay natural na naging bagong may-ari ng tindahan. Ngunit sa sandaling ito, biglang dumating ang mga tauhan niya para magsumbong. Kahapon lang nabura ang buong pamilya ng binatang ito. Ang kanyang mapapangasawa. Inilagay din siya sa isang bahay ng aso nang may matinding pagsisikap. Nang malaman ito ng binata, nagalit siya. Nagmadali siyang umuwi ng walang pakialam sa pagiging hari. Sabay-sabay, dinudugo ng mga bully ang kanyang kasintahan dahil lang talaga nakakatulong ang kanyang dugo sa paglilinang epekto. Pero nung malapit na silang mangbully ng mga babae, biglang may nabutas na mahabang ari. Katawan ng isa sa kanila. Ang dumating ay ang binata na bagong may-ari ng tindahan. Deserving sa lahat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ng bully na naglakas loob ang binata na sumagit mag-isa. Una, lumapit siya sa kanya at kinukutya siya. Nabasa mo na ba ang napakaraming nobela? Gusto ko pa ring maging bayani para maisalba ang kagandahan. Narinig ito ng binata. Diretsong sinampal niya ito sa mukha. Mabilis na hiniling ng bully sa kanyang mga tauhan na sirain siya. Ngunit lubos nilang minamaliit ang kakayahan ng binata. Nakita iyon ng matandang katabi ng bully. Ang lalaki ay isang master ng paghihikayat. Magkakaroon ako ng 2-game showdown sa kanya kaagad. Gayunpaman, sa sumunod na segundo ay namatay siya sa ilang suntok mula sa binata. Napatay din ang bully sa pamamagitan ng kakaibang pag-atake. Pagkatapos ay iniligtas ng binata ang kanyang kasintahan. Una, dumating ako sa kagubatan ng aking mga magulang. Koto 79 na beses at nangakong ipaghihiganti sila. Pagkatapos ay agad niyang tinawagan ang kanyang mga nasasakupan. Iniling ng binata sa kanyang mga tauhan na ayusin ang kanyang kasintahan. Nang maglaon, pumunta siya sa pamilyang Chen kasama niya upang maghiganti. Paghihiganti ng genocide, dapat nating bayaran ng dugo ang kabilang partido. Sino ka para maglakas loob na pumunta sa bahay ni Chen? Tara na boy, maglakas loob na pumunta sa kaarawan ni Patriarch Chen para manggulo. Bakit mo binalik ang pabor? Medyo nakalimutan na niya. Mayroon ding katotohanan ito. Bakit mo gustong patayin ang young master? Ang lakas ng loob mo. Ano ka ba, Emma Chen? Sa tingin ko, isa kang matanda na nagbigti gamit ang kanyang mga palad. Pagod ka na bang mabuhay? Munting demonyo, naniniwala ka ba sa akin kung maglakas loob kang magsabi ng isa pang bagay? Mamamatay ako kung nagniningning ka ng maliwanag. Kung maglakas loob kang alalahanin muli ang anumang sitwasyon, papatayin ako nito. Ikaw, Zaruo, ang lakas ng loob mong patayin ako. Ako ko, malakas ako. Hahayaan kitang lumapit sa akin anumang oras. Nagpalit ako ng biye. Natuyo ang bibig ko noong nakaraan. Huwag masyadong mayabang. Pakiramdam ko lahat ng internal organs ko ay gumagalaw. Masakit na parang apoy, sinasabi ko sa iyo. Itinanim mo ang binhing ito sa akin. Nahihilo ay mga Ouyang. Sinabi sa akin ng Diyos na ito ay nasa mga ulap. Ang mga napakalakas na nilalang. Fake ba ang sobrang hilo? Nawalan ako ng malay kay Emma Ouyang kahit nasa unang level pa lang siya ng performance. Sunduin si Xiaolan. Ikaw na. Si Emma Chen ang pumunta sa team para magbenta. Sinong pinatay mo? Siya ang pumatay kay Fifan. Pinatay mo rin si Ouyang. Wala akong pake kung sino ka. Isumbong ito kay Emma Chen ngayon din. Tapos lumuhod ako at yumuko. Kung magkamali ka ulit, baka iwanan ka ng matandang babae na ito. Bangkay kasama ang lahat ng damit. Paano kung bagay ka? Tadhana na ang pakawalan ako. Kung maglakas loob kang manigarilyo muli, ikaw ay walang kabuluhan. Papatayin kita agad. Pattern ng tadhana. Ito ang komposisyon ng mga numero 1 killer sa mundo. Natatakot ka ba? Natatakot kang pakawalan kanya ng masunuri. Pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang bibig at naglagay ng makip ni Su. Ang isang maliit na tadhana ay naging bakal.
Payag ka bang hindi pumunta dito sa harapan ko? Ang maliit na hayop ni Emma Chen ay naninira sa kanyang malalaking bola. Sa harap ni Elder Fen, binastos si Emma Chen 8,928. Kumusta ako? Siyempre, papatayin ka. Ang malayo ang karera ng Destiny. Ito lang ang lakas. Sino ka at sino ako, bumaba ka at magtanong sa hari ng impyerno. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na hawakan ang aking mga tao? Sino ka? Tingnan ang pangunahing labanan. Ikaw ang Panginoon ng Destiny Pavilion at ang banal na langit. Turuan ang pamilya Chen. Wasakin mo ako na parang general. Halimbawa, ikaw ang nasa likod ng mga aksyon ng nobya ko, di ba? Mabuti. Babae pala ang mapapangasawa mo. Ang kanyang mga sapatos ay lubos na authentic. Siya ang aking pinaghirapan. Bilinang lang. Napakasarap higupin ang kanyang pera araw-araw. Hahaha. Pero naglakas loob pa rin kayong magkita. Hindi ka marunong mamatay, ang tae ko. Kailangan kitang ihatid sa iyong daan. Siya nga pala. Kunin ang kailangan namin mula sa iyo pababa. Kamatayan sa korte. Ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Fuck me. Lumuhod pa rin ang maliit na hayop at humingi ng awa. Baka masyadong maawain ang Panginoon ng Diyos. Maaari rin akong mag-iwan sa iyo ng isang buong hanay ng mga guro. Oh. Ah. Ito na. Hindi ko inaasahan na lalabas si Xiao Xiangqian sa iyo. Ang ganoong yugto ng panahon, pero sayang naman, malapit ka nang mamatay. Anong kapangyarihang dominante? Ngayon, hahayaan kitang maging matanda na makakasama ko. Gusto mo akong patayin? Paano? Ang mga taong may destiny personality ay mapalad na maging mabuti. Basta hayaan mo na agad yung guy ni Amma yun. Ginoong Xu. Ikaw din ang halik ng tadhana kung tutuusin. Sino ang tumalo sa'yo ng ganito? Nakuha ba ito ng munting bastard na iyon mula sa huling pagkakataon? Hindi nakuha. Kung hindi mo makuha, lalo kang magiging matapang. Nasa hustong gulang. Hindi ako masisisi. Hindi ko inaasahan na ganito kalakas. Hindi lang ako nasaktan pag nanakaw ng mahahalagang tao. Ano? Mga matatanda, ganito ang nangyayari. Kaya ayun, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Maaari ka bang magplano na bumalik ng personal? Naghihintay na makita ang Panginoon mangyaring. Ji-yun, ang galing kong magsalita. Si Ji-yun ay may sapat na kaalaman. Narinig mo na ba ang tungkol kay Tian Xindan? Narinig ko na ang Tian Xindan ay sinasabing nagpapagaling ng lahat. Mahalaga ang mental trauma. Ang aking asawa ay may sira na ngayon sa pag-iisip. Kailangan ko siyang mabawi ang katinoan ko. Ang tanging nangangailangan nito ay si Xiao Yixian mula sa Suspense Valley. Sa loob, lahat ng lakas ng Fengshen Temple ay agad na makikilos. Pumunta sa personal. Pumunta at tawagan si Xiao Yixian dito.
Kamusta, kamahalan, red envelope. Natatakot ako na hindi ako makaligtas ng higit sa kalahating buwan. Nilason si Mrs. ng matagal na nag-iingat ng bahay at nasira ang isip. Kung ito ay kalahating buwan, kung hindi mo mahanap si Mang Pastian Jindan, tiyak na mamamatay ka. Oops, napakahirap kunin ang battery elixir ni Xiao Lixuan. Ang kailangan mo lang gawin ay sabihin sa akin kung saan pipili ng stock. Mabuti. Huwag sundin ang mensaheng ibinigay sa iyo sa itaas. Grabe hahaha. Yuan, ayaw kong pakasalan ang aking anak bilang aking Panginoon. Handa ka bang tumulong sa aming pamilya, Lin? Suporta para maging unang pamilya sa Yunzhou. Mabuti, malupit. Maglaro tayo ng basketball ngayon. Hulihin mo ang asong iyon para sa akin. Lin, siya ay kasalukuyang nasa Longbay Villa. May pinoprotektahan daw, umutot. Captivity yan. Bilangguan. Pupunta ako sa Bilongwan Villa ng personal. Ang bitch chance niya. Kung hindi ka lumipad patungo sa akin, masasaktan ako at sa wakas ay mahahanap ko ito. Bumalik ka. Hindi ako bababa ng kotse. Mas mababa kay Kian, ang asawa ko ay pinagkakaguluhan ng iba. Kayanin ang kalupitan. Ngayon, mayroon na lang akong kalahating buwan na natitira upang mabuhay. Mangyaring kumilos, pinipino ang Tianjin pill para iligtas ako. Madam, nakakatawa ka. Ang pagpino sa Tianjin pill ay kumukonsumo ng maraming enerhiya. Bakit kita tutulungan? Dahil lang sa makapal ang balat mo. Basta gusto mo talaga. Mamahalin kita no matter what. Hindi naman imposibleng kumilos ako, pero dapat hayaan mo akong makita ang tinatawag mong sincerity. Sabi mo una gusto ko ng 10. Pangalawa, gusto ko rin. Bihira lang yan. Ang taon ng liwanag ay pera ng taong may sakit. Ibibigay ko ito sa iyo ngayon. Bigla akong maghahanap ng trabaho 2 years ago or 2 years ago ngayon. Pwede mo akong sundan. Bobo ka ba? Kailan ko ipapangako na bababa ka ng bundok? Hindi mo man lang sinabi, may magpapatunay ba sa iyo? Paglaruan mo ako, paglaruan mo ang gusto mo. Marami na akong nakitang lalaking katulad mo. Nagpanggap din siyang walang kwentang tao sa harapan ko. Gusto mo lang akong lokohin. Pagkatapos ay kunin ito at ibenta para makakuha ng mas maraming benepisyo. Hindi na ako ang dating rasyonal na tao. I just need you to save Emu wife. Kung gusto mong tulungan kita, magagawa mo. Ngunit pumunta sa kailangan ito. Kung makita kitang manloloko, papatayin kitang walang bulok. Naiintindihan mo ba? Okay. Ito ay ang parehong pangungusap ngayon lamang, hanggat handa kang tulungan ako. Tumasang-ayon ako sa anumang kondisyon. Hindi maganda si Amma Chen. Ang ama ni Madam, si Lin Desen, ang pinuno ng pamilya Lin. May nangyari ngayon lang, dumating upang kunin ang ginang. Mahirap pigilan ang sinuman. Matapos ibalik ni Lin Deson ang kanyang asawa. Nagpaplanong pakasalan si Master Lin Yunyan. Inimbitahan din si Yunzhou. Dumalo sa engagement party ang lahat ng karakter ni Hiu Liang. Ngayon alam na ito ng buong Yunzhou. Ano ang kahulugan ng kaluwagan? Hindi ba sa villa lang ito nagpapahinga? Bakit gusto mong pakasalan si Long Yuan ngayon? Lumabas ng bahay ang 4 na subordinates. Isipin ni Linde na natagos ang ama ni Mamaras. Hindi ito dapat magdulot ng pananakot kay Madam. Hindi ko inaasahan. Stop talking nonsense. Kailan nila gaganapin ang party? Bukas na lang. Nakita ko. Lin Desheng, ikaw ay talagang malubhang nasugatan. Iurong ang iyong sarili sa hukay ng apoy. Chujin, huwag mong sisihin ang iyong ama sa pagiging malupit. Ang dapat lang sisihin ay sobra ang binigay nila sa amin. Ang pamilya ko, Lin. Mas gugustuhin mo doon na kalimutan ang hindi mabilang ng mga laban. Ngunit ang problema ay palagi. Ngayon ay malayo na ang Long Yuan. Handa ka bang bigyan kami ng pagkakataong ito? Nangunguna. Dumating na ang mga sugo ni M. Harley. Oras na para umalis tayo. Dapat dumating ang mga tao mula sa lahat ng pamilya. Darating silang lahat. Samantalahin natin ang pagkakataong ito sa pakikipag-ugnayan. Ang aking pamilya. Dapat maging unang pamilya sa Yunzhou. Gaano katagal bago tayo makapagsimulang pinuhin ang Tianjin pill? Ang isang maliit na mahusay na gamot ay nagkakahalaga lamang ng ilang talampakan. Piliin ng mabuti ang lahat. Hindi maaaring maging kalahating puyat. Kung hindi, ito ay tiyak na makakaapekto sa pagiging epektibo ng Tianjin Dan. Yun lang sir. Magsisimula ang party sa loob ng 40 minuto. Narinig ko iyon 10 minuto pagkatapos magsimula ang pigil. Si Madam ay susunduin ni Long Yunshi. Alam mo na. Alis na tayo. Napakatagal na. Bakit hindi pa dumarating ang may-ari ng tindahan? Bakit hindi ako makalusot? Hindi ba nanganganib ang may-ari ng tindahan? Oops, nakapasok siya. Ano ang dapat nating gawin? Hindi pa dumarating ang may-ari. Nagtanong muna kami. Hahaha.
Ito ay mas mababalinton. Hindi ko alam kung anong kalokohan ang natapakan ko. Mapapahalagahan ka talaga ng hindi patas na binhi ng dragon. Tingnan mo, ibigay mo siya kay Ningnayan. Ito ay isang mabuting manugang. Dapat marunong kang manganak. Ikaw ang nakaupo ngayon sa stage. Lahat ng tao ngayon. Ito ang aking pamilya Lin. Ang malaking kagalakan ng Panginoong Long Yuan ay nagustuhan ang aking maliit na babae. Maghanda na ibigay sa akin ang pamilya Lin. Kaya simula ngayon, sana kayong lahat, mula ngayon, maaari mong bigyan ang aking pamilya Lin mukha. Hahaha, ang ulo mo ang mamalin na kataas ang butas ng ilong. Mababa pa rin ang tingin niya sa amin. Kailangan mo pa bang bigyan ka namin ng mukha? Hindi ba tama, lahat? Mukhang naiintindihan mo naman ako. Anong gagawin? Ito ang ugali ng pamilyang Lin na namamahala sa mga gawain ng gobyerno. Nakakainis lang talaga. Kaya ganyan. Sino ka ngayon lang? Ang aking ulo, ang pamilya Lin, ay mayabang. Ikaw si Zhang Qinglong. Sinasabing sadyang malupit si Zhang Qinglong. 10 pamilya ang nalipol sa loob ng 3 buwan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumama rin siya kay Long Yuan. Tandaan mo ito para sa akin. Reincarnation sa susunod na buhay. Magsalita pa at alisin ang basurang ito. Mula ngayon, ang pinuno ng pamilya Lin. Siya ang hari ng mga ulap. Sino ang nangahas na ipahiya ang ulo ng pamilya Lin? Huwag mo akong sisihin sa sama ng loob at selos. Narinig mo na ba lahat? Pinadalhan kita ng mga bulaklak na parang baliw. Hindi mo ba ako naririnig? Tayo ba? Dapat ay tao ang leader ng pamilya Lin. Ang mga masunuring aso lamang ang mabubuting aso. Kung sino man sa inyo ang maglakas loob na hindi makinig sa mga salita ng pinuno ng pamilya Lin sa hinaharap, huwag mo akong sisihin sa pagbalisalig ng iyong buong pamilya. Qianlong, napakaraming kalokohan ang sinasabi mo sa mga matandang baboy na ito. Bakit yung mga has na maging masuwayo? Isigaw ang kanilang mga kamay at paa. Tapon sa kulungan ng baboy. Master Lin, nasaan ang iyong anak? Papayagan ko siyang lumabas ngayon. Oops. Walang pagbabawal sa mga sisiw ngayon. Sobrang miss ko na siya. Okay, pagkatapos ay aalisin namin ito. Sabihin sa 2 tagapag-alaga na huwag nang sumama. Kami na mismo ang kukuha. Lin ang apelido ko. Hindi maraming kwalifikasyon.